Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Martes, mga kapuso, hindi man direkta nga maapektuhan sang Bagyo Leon ng Western Visayas, apang kinahanglan ng pagpanghanda sa posible pagtupa sa mamunog nga ulan dala sang trough sang bagyo. Pagtupa sa mamunog nga ulan sa Antique kag pila ka lugar sa Western Visayas, ginapanghandaan na sa mga LGU. Mga residente malapit sa suba kag low-lying areas, ginapaaligmat. 11 ka mga balay na sunog sa Barangay Boulevard, Molo. 2 sa mga nabiktima sa sunog na ospital pa matapos nga napaso. Ginapahayag durugista ginluthang patay sa Barangay Tangob. Biktima nakuhaan pa sang suspected shabu. Suspect nga nagtiro patay sa anay punong barangay sang San Rafael, Tigbawan, nagsungkat na. Kag Kapuso Stars nagdala sang kasadya sa mga bakulod noon kag mga bisita sa ila pagpadulong sa Mascara Festival 2024. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlotan. Pagtupa sa mamunog nga ulan sa Antique kag pila ka lugar sa Western Visayas, ginapanghandaan. In-person classes suspendido sa pila ka bahin sang rehiyon. Si Zen Kinantang Sasa nakatutok live sa Banwa sang San Jose, Antique. Zen, kamusta dira? Jert, hugot nga ginamonitor ang mga lugar sa Western Visayas nga makabig high risk sa baha kag landslide. Diri gani sa bahin sa probinsya sang Antique na eksperyensyahan sumulangging nga hapon ang mamunog nga ulan. Naeksperyensyahan ang manipis nga pag-ulan sa probinsya sang Antique kaina sang aga. Bisan wala sang direkta nga epekto ang Bagyo Leon, ginapanghandaan na sang provincial government ang posible pagtupa sa mamunog nga ulan base sa advisory sang Pag-asa. Ginamonitor man ang mga suba kag low-lying areas sa probinsya. Sang naglaslas ang Bagyo Christine sang nagligad nga semana, 7,000 ka mga pamilya ang naapektuhan sa Antique. Nagpagawa man kita kang mga advisory sa aton nga mga local counterparts nga maghimo kang mga anticipatory action or mga preparedness nga mga measures in anticipation kang adverse effect kang diyang possible adverse effect kang diyang tropical storm nga Leon. Suspendido man ang face-to-face classes sa tanan nga level sa 18 tanan ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Antique subong nga adlaw. Diri sa Tipuluan River sa Banwa sang Sibalom, amat-amat na nga nagataas ang tubig. Gani ang mga residente halos wala sang tinulugan sa pagbantay ilabi na nga masami sila nga ginabaha. Nahimos na gani sa mga ini ang ilang mga gamit in kaso nga magpatigayon sang preemptive evacuation. Malagyo man. Kaya preparar gani ako binagteng ko. Para malagyo man. Paing to, saka standard tubig oh. Ang mura nga daw gidapirmi kami ginanervyos dya. Temporaryo naman nga ginpasiraduhan ang isa ka lane sang dalan sa Barangay District 4 matapos matumba ang puno sang akasya. Gilayon nga nagpatigayon sang clearing operation ang DPWH agud maagyan sa mga motorista. Sa Banwa sang Hamtik naguntat biyahe ang mga sakayan bangod sang malaing nga tiyempo. Sunod sa RDRRMC6 yara na sa blue alert status ang bugos nga rehiyon subong nga adlaw tubtubwas. Ginatutukan ang probinsya sang Antique, Aklan kag Negros Occidental. Alert naman kung napigayon naman natin mga inventory ang ating mga response groups diri sa may Western Visayas for easy deployment and coordination. Sa isla sang Boracay, hugot nga ginabantayan ang water activities ilabi na ang pagpaligo sa dagat bangod sa malaing nga tiyempo. Ginpatuman ang red flag policy kung sa diin ginapahanumdom ang mga nagapaligo nga maghalong kag ginadumilian ang pagpaligo kun gabi. Hugot naman nga ginamonitor sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang lakat sang panahon. Ginapaalerto man ang mga residente sa coastal barangays kag low-lying areas nga gilayon nga magpatigayon sang preemptive evacuation kung kinahanglanon. Bisa amon nga mga available man nga mga weather data, ginatry man namon siya nga i-localize kag maghatag sang mga available nga forecast para sa aton nga syudad.
Jert, according sa RDRRMC6, nakaprepostasyon na ang mga food kag non-food items nga igapanagtaga sa mga apektuhan sang bagyo. Ginapaalarto man ang mga residente sa coastal community. Jert, amoyad to ang latest update halin diri sa probinsya sang Antique. Madamo gid nga salamat Zen kilantang sasa kaghalong kamudira. Sa iban pang nga balita mga kapuso, 11 ka mga balay na halitan sa sunog nga nagluntad sa Barangay Boulevard Molo. Duha ka mga nabiktima sa sunog gindala sa ospital matapos makaangkon sang 3rd degree burns. Ini ang gintutukan ni John Sala. Napukaw ang katulugon sa mga residente sa Barangay Boulevard Molo, Iloilo City kag mga kaingon nga barangay bangot sa sunog sa Zone 3 kagabi. Ginapasuning ang gulpiada nga nagkarab-karab ang linya sang kuryente sa balay sang pamilya Husal pila ka minutos antes magtungang gabi. Matiun-tiun pa, ginlamo na sang kalayong balay kag naglapta sa kaiping nga pamalay. 11 ka mga balay ang ginhalitan sang kalayo sa diin siyam diri ang totally damage samtang duha naman ang partially damage. Kinatudlo sa balay ni Ronnie Husal Sr. nagsugod ang kalayo sa diin nagasaulog sang birthday sang iapo antes ang sunog. Lamang lang kung nakakita diyo. Kaya timiyaw kasi nga gabi mo. Di lamang man nakali ng mga bisita. Huwag gani mga 10 minutos, 15 minutos. Amo nang din tabo. Nga lamang na kung nakakita. Nga napiyong-piyongan ko gamay. Pinungka po sa sawa ko nga may sunog sa ibabaw. Suno sa kaingod balay sang pamilya Husal, nakabati sila sang lupok antes ang kalayo. Pag after sito, nakita na mo ng kalayo nga nagamat-amat na dako. Sa evacuation center, nagatinir ang pamilya ni Tatay Ronnie upod ang duwa ka mga kabataan sini nga may paso sa ilang mga butkon matapos nga gintinguan pangasalbaro ng ilabalay. Apang ang apo kag ang bata sini nga babaye ang gindalagid sa ospital matapos makaangkon man sa mga paso. Ato to sa ospital pati ang iya nanay nugid lala gitu ya kay 10 degree gid ya sunog ya kay kakas gid ya mga panit mo. Base sa pagpangusisa sa punong barangay sang Boulevard sa linya sang kuryente nga posible naguba sang naglain ng syempo ang ginhalinan sang kalayo. May harap pa ganing ibang area nga nakamuno sa aton kay ti ipabot man sa more nga naga-grounded bala. Padayon pang investigasyon sang BFP Iloilo City apang dako ang posibilidad nga sa sulod sang balay sang pamilya Husal nagsugod ang kalayo. May tendency naman siya rin kasi basta mapila sa scene. Ganit hindi ang aton itong origin is sa sulod sang balay which definitely wala nakakontribute ang bagyo. Ubod kay Cirilo de Duque, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang ang mga balita sa Bacolod City, kapila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prieto. Si Adrian? Yes, Jert, madamog nga salamat. Mga kapuso sa Bacolod City naman, lalaki patay sang gintiro sa barangay Tangob. Yari, balita nga itong gintutukan. Patay ang isa ka lalaki sa nakaagom sang igos ang bala sa nakailain niya bahin sang lawas matapos kinutang sa dalan na Araneta, barangay Tangob sang tinalikdan niya Sabado sang gabi. During that time sang pag-imbestigar to, may isa ka pedicab driver. Nakita niya nga daw may ginaulat siya sa area. Muto nga dugay-dugay may nagabot. Kagamuto gintero sa dayon. Na-recover sa wallet sa biktima ang ginabulubanta 10 gramos nga suspected shabu. Sunod naman sa Bacolod City Police, posible nga konektadong biktima sa nagliligan ng operasyon kung sa dindako nga bultos ng illegal nga droga ang na-recover. May dua ka incident nga supposedly siya i-deliver pero wala niya ginbaton. That's why gin-divert sa iban nga drug personality kag dito nadakpan. Ang ginalantaw namon nga isa sa mga anggulo nga tungod nga nadakpan to ang duwa ka drug personality kag kadlagko pa sa to sa amount no mga half kilo o bisabo. Most likely mo to ang ginalantaw naton nga reason kung nga ang gintiro siya. Padayon pa nga negatibon sa ebidensyang otoridad. Isun nga backtrack kami sa mga CCTV sa area ay dito sa area sang insidente may nakuha na tatong CCTV para ma-determine nato, ma-identify nato na ang suspect. Opo, Kirill Gasillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, suspect nga nagtiro patay sa anay punong barangay kag sa karon barangay Kagawad sang San Rafael, Tigbawan, Iloilo nagsungkat na. Suspect anay empleyado sang isa ka departamento sa Iloilo City Government. Si John Sala nakatuto.
Nagdepensa lang sa iya kaugalingon. Ini ang panidugan ni John Castor Jr. na sospek sa pagtiro patay kay anay punong barangay kag subong barangay Kagawad sang San Rafael Tigbawan, Iloilo nga si Giovanni Triste. Ini ang ginpahayag ni Castro kadungan sa iya pagsungka kagabi. Suno sa iya, ginunahan ini sang biktima kag pila ka mga kaupdanan sini rason nga may natabo nga gamo. Ginaaligar man sini nga ginpalukpan siya sang pusil sang upod ni Triste. Ginakyawan niya ako sa birarang mong kaging gabuta niya ako sa pusil, 45. Wala ko balo kung ano nagkalatabo. Amo na to binarak na sa likod ko. Wala ko balo kasi nakita ko man natumbam sa kag ako maging tumbaman ako. Wala ko balo nga may igo na tana. Hindi mo pusil ang nakatiro? Hindi. Binamon dala ko. Ang pagsungka ni Castro ginpatigayon sang head sang Task Force Anti-Squatting and Illegal Structures Unit sa Iloilo City LGU nga si Lovejoy Hosinilia. Ini man ang nag-turnover sa iya sa Iloilo City Police Office. Si Castro ang anay trabahador sang Iloilo City LGU sa idalom sang Task Force ASISU. Apang sang 2022 pa kuno ini naguntad kag limitado lang ang pagkakilala sa iya ni Hosinilia. Ito ka para kung saan ka pinanawag kasi dami kamuta sinikuto din ka. Nangyari sa super. Yung kung anong plano mo, kaya dipindesi mo sir. Kung na kuya pa makunton mo, surrender kasi. Wala naging turnover pa sa Tigbawan MPS si Castro bangon na pasaka ng reklamo batok sa iya antes sini nagsungka kag naglaps na ang detention period sini. Silingon, hilway naman ini sa karon. Terminate naman atong ginatawag nga hot pursuit. So wala na kita sang holding siya. So matabo, we will wait nga ma-resolve din siya ato prosecutor's office kag mahulugan sa sang warrant of arrest. Upood kay Cirilo Reduque, John Sala. 1 Western Visayas. Star-studded Kapuso Stars nagdala sa kasadya sa mga bakulod noon sa Mascara Festival sang tinalikdan ng weekend. Nakatutok kay Lynn Pedreso. All smiles nga nakifiesta sa City of Smiles sa Bacolod City ang pila ka Kapuso Stars sa selebrasyon sa Mascara Festival 2024. Yuhom nga wala sang kapares ang dala sang nagbisita sa day Kapuso actress Ashley Ortega, Jay Ortega, Zonia Mejia, and Shan Visagas kadungan sang highlights sa Mascara Festival subong nga tuig. Para naman ma-experience kag mas may baluan pagid ang kasaysayan sa Mascara Festival, ginbisitahan man sa mga inyang isa ka mascara gallery kung sariin ila nakilala ang sikat na mask maker na si Jojo Vito. Pareho na lang kay Kapuso actress Ashley Ortega nga nagdayaw gid sa mga disenyo sa maskara nga nagasimbolo sa selebrasyon. First time lang ako nakapunta sa isang mascara art gallery, so this is something new to me. So na-enjoy ko po yung mga designs ni Sir Jojo Vito. Favorite part naman ng DJ kag Sonia ang mini lecture with Jojo Vito. Siguro yung pagka-natural niya, yung pagka-simple, at saka yung mga designs niya. Yung favorite part ko siguro yung pag-explain sa amin ni Sir Jojo, yung ng meaning ng mascara and mascara para talaga dapat yung tawag doon. Bangod first time sa Mascara Festival, gin-enjoy naman ni Shan ang Mascara Gallery. All smiles, literally. Kasi, yun, Mascara Festival. Actually, first time ko maka-experience ng in the flesh na festival. Pagkatapos sini, nagdiretso na sa Ayala Mall's Capital Central ang Kapuso Stars, bangod wala pa natapos ang ilang mascara experience. Ganigin todo na ni social media star Shan Visagas ang yuhom kag kalipay sa Kapuso fans. With her beautiful and lovely smile, na-capture naman ni Sonia ang tagipisuon sang audience with her song number. Ginsundan ini sang masadyang performance ni Pulang Araw star Jay Ortega. Gintodo naman ni Kapuso actress Ashley Ortega ang pagpayuhom sa Kapuso fans. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedreso. Mon, Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga plaza kag patio sa Iloilo City ginaplaster na para sa mga flower vendors. Aktibidad nga nagadala sang kahadlok ginduso sang simbahan Katoliko nga ipaiway anay. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
Apat ka adlaw antes ang piyesta minatay, talulopang doon ang pagplastar na sa pila ka mga manugbaligya sa bulak sa mga plaza kag patio. Ang ini nga mga vendor nagaamat-amat na patindog sa ila stall sa Arevalo Plaza agud temprano pa maka-income. Almost sa ano na ko diya, pila na katuig. Galing kaya mula na galain lang galain ang pwesto mo. Kaya naman, wala man kami problema, at least makabaligya bala kami. Subong 29 mo naman kay wife man nang kabot iban nga bulak. Makitaan man ang pagplastar sa mga stalls sa nga flower vendor sa Haro Plaza. Bangod sang malain nga tiyempo, apektado ang kita sang pila ka nagabaligya sang kandila. Last year do October 25 nga pisto ka na din. Subong nga agyan ta bagyo. Bigado gid. Base sa pagsulundan sang Iloilo City LGU, subong nga adlaw mahimo na makapwesto ang mga flower vendor sa designated areas tubtob sa Nobyembre 2. Naglabot na sa 302 ang nakakuha sang special permit agod makabaligya. Apang ginalauman nga ini ang madugangan pa. May ara kita nga mga SSD personnel dito, ma-supervise man sila in place. And at the same time, may ara man kita nga roving nga patrol nga ga-inspect regularly, ga-update sa aton kung pila nakabilog ang nagapisto. Kadungan sa pagdumdum sa Fiesta Minatay, nagauso man ang Halloween party o kon ang pagsuksok sa mga costume o kon maskara sa makahaladlok ng mga tinuga. Apang sa Baylo City, ginahingyo sa Archdiocese of Haro ang pagpatigayon sa parada sa mga santos kung sirin nagasuksok ang mga parokyano sa mga parapton sa mga santos. Tinutuyo sini nga mapatudok sa mga partisipante ang balaan niya kabuhi ng mga santos sa pagkomemorar sang All Saints Day sa Nobyembre 1. Tandaan natin nga ini nga hitabo, no? Hindi ini makahaladlok, kundi actually it's a celebration nga may hope, may paglaom tungod kay sa aton nga papaningo bilang isa ka matutuod nga Kristiyano, malambot man naton ang inang duog nga ginatigana sa Dios sa aton. Kirmel Orquia, Salinas. 1. Western Visayas. Mabuso naglabot naman sa masobra 5 million pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang Bagyo Christine sa sektor sa agrikultura. Sa Negros Occidental, base naman sa datos sang Office of the Provincial Agriculturist. Masobra 3 million ang halit sa mga manugpangisda, samtang masobra 2 million pesos naman sa bahin sa mga pananom nga palay. Nagapadayon na subong ang pagtipon sa report sa rin sa LGUs nga halitan agud maproseso ang bulig nga ihata. Facilitate na mo sa mga makapal sila sa nubitog do sa crop insurance. Kaya even ang provincial government kaya may harapan ang for crop insurance. Mga kapuso, patay ang 48 anyos nga lalaki matapos makuryente sa sitio Tabukan, Barangay Talaugi, Zaraga, Iloilo ng weekend. Ginkilala ang biktima nga si alias Elmer, residente sang Amuman nga barangay. Sunod sa Zaraga MPS na uto ng kuryente nga nagaangot sa isa ka poste matapos matumbahan sang saging. Bangod sini, ginpalihog sa iyang mga pakaisa ang biktima nga isugpon ini. Dito ginpulot sa biktima ang kable apang wala ini makahibalo nga may supply pa sang kuryente. Gindala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. O perde, mga kalanaan sa pila ka festival sites, ginsugdan nga magbaligya tubtob sa Webes apang pila sa ila, mas ginpili na lang nga magpanghimos. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sunod sa masobra 3 kasimana nga pulaw bugtaw sa pwesto sa Bacolod City Public Plaza. Daw hindi kuno kabayad sa kapoy ni Joyce ang kapin 70,000 nga benta. Mas manubo sa 110,000 sini nga ginkapitan. Imposible na sunod sa iya nga mabawi pa sini ang masobra 40,000 pesos nga kaperdihan sa nabilin nga duha ka adlaw. Subong perde pa, way pa ko ka batak sang kapoy ko bala kag gamay nga kapital. Ang kaiping sinikalanan, madalo manghugot samtang nagapangkakasaston nga hindi lang isa kundi duha gid kabilog. Magluwas sa mga inasal, ang mga sabaw nga ila ginabaligya, wala ginapuslan, bangod pigadong bentahan ay dala sang pag-ulan-ulan. Ay maperde lang gid kami kung mas extend po kami. Kami daan, may pares kami daan.
kag bulalot. Naragdag ang LGU sa masobra 12,000 food vouchers nga tag 200 pesos. Ang balor kada isa, agud mabuligan ang sole owners. This is designed really just to help out sa mga kiosk nga nabudlayan, mag-recover tungod sa aton nga weather, no? Higin bagyo kita for a couple of days. Bagon magalawig ang mga kiosko sa plaza tubtob sa Oktubre 31, palaligban naman karon ang pwesto sang mga manugbaligya bulak para sa tigkalalang. Used to be on San Juan Street pero idugon na namon sa Araneta, Gatuslao. So duwa ka side sa plaza, the south side and Bukid nga side. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, nalutsan sang Mapua Cardinals ang LPU Pirates para mapabakod ang pwesto sini sa top 4 sang NCAA Season 100 Men's Basketball. Sa hampang ginpatigayon sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City, ginlutos ang Cardinals ang Pirates sa isagid lang ka puntos nga abanse, 69-68. Ang kadalagan sang Cardinals ang ginapangunahan ni Lawrence Manggubat nga may 16 points kag 5 rebounds. Samtang sa second game, nagdaog naman ang San Beda Red Lions batok sa JRU Heavy Bombers sa score nga 83-70. Bantayan naman alas 11 buwas sa aga ang inkwentrohan na isang Letran Knights kag EAC Generals. Ini ang pagasundan sang hampang sa tunga sang Perpetual Altas kag league leader nga Benil Blazers alas 2:30 sa hapon. Ang hinampang ang live nga malantaw sa Heart of Asia kag sa streaming sang GMA Sports PH kag NCAA Philippines social media pages. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, nagbaskog na bilang typhoon ang Bagyo Leon kag posible nga magabaskog pa sa mga masunod nga oras sunod sa pag-asa. Base sa 11 a.m. bulletin, signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, eastern portion sang mainland Cagayan, kag northeastern portion sang Isabela. Signal number 1 naman sa nabilin nga bahin sang mainland Cagayan, nabilin nga bahin sang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, northern portions ng Quezon, lakip ang Pulilio Island, Camarines Norte, eastern portions ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portions ng Albay, kag sa northeastern portions ng Sorsogon. Sunod sa pag-asa, magapadulong ang Bagyo Leon sa Taiwan kung sa diin ini ang posible mga maga-landfall sa Huwebes. Apang kung magulag pa nga nakatundan ang bagyo, may tsansa man ini nga magaigo sa isla sang Batanes. Wala man ginadula sa pag-asa ang tsansa nga malabot sang Bagyo Leon ang super typhoon category. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa pila ka bahin sang Antique, Aklan, Negros Provinces kag Capiz. Mabaskog ang ulan sa pila ka lugar, gani manginhanda sa baha o kon landslide. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Pabusari naman balantayan halin sa masobra 4,000 tonelada sang tinalikdan na October 27 nagsaka sa masobra 10,000 tons sang asupre ang ginbuga sa mga kanlaon sa sulod sang 24 oras ng monitoring sa FIVOX. Inina ang ikalama sa pinakamataas ka emission sa bulkan sunod sa FIVOX, humalin sa ginpatuman ang instrumental gas monitoring sa bulkan kung ipaanggid sa average ng masobra 4,000 tonelada kada adlaw. May reports man nga nakapanimahaw sa asupre ang mga residente malapit sa bulkan. Apisar duha lang ka volcanic earthquakes ang monitor, ginabisuan sa FIVOX sa mga residente nga likawan ng outdoor activities kag kun mahimo magsuksok face mask. Yes, nga nag-raise kita to alert level 2. Pwede siya anytime na pwede kita magkaroon sa subsequent nga mga eruptions. Masobra 500,000 pesos nga balor sa suspected shabu ang na-recover sa duha ka mga durugista sa Barangay North Baluarte, Molo kahapon. Ginkilala ang mga arestado kanday Maximo Flora alias Nognog, 44 anyos, kag Christian Verde alias Koykoy,
35 anyos ang amuman nga barangay. Suno sa hepe sa Molo Police Station nga si Captain Ryan Christ Inot. Makapila na ka beses nga ginreklamo sa mga residente sinognog tungod nagabaligya sa ilegal nga droga sa barangay. Nakaagi na preso sang 2013 sa kaso may kaangtanan sa ilegal nga droga sinognog. Kag nakagwa sang 2019 pinaagi sa plea bargaining agreement. Nagatindog naman nga runner si Koy Koy suno sa pulis. Matapos ginpaidalom sa monitoring, natigayon nga madakpan sa operasyon sa kapulisan ang high-value individual nga si Rico Abay sa Purok Narabaybay sa Barangay 8. Suno sa kapulisan, nagabaligya sang isda ang sospek magluwas sa illegal nga operasyon. Naglabot sa masobra 5 milyones pesos nga suspected shabu nga may kabugaton nga 800 gramos ang na-recover sa sospek. Nagapangatubang sa karon sang kaso nga paglapas sa Section 5 kag 11 sang RA 9165 ang sospek nga nagpaiway na nga magatubang sa news team. Nagapreparar na ang Bacolod City Police Office sa pagpahamtang sang kapulisan sa 14 ka mga public cemetery sa Bacolod City. Kaangod sini, ginabisuhan ang publiko nga ginadumilian ang pagdala sa mga patalom kag iban pa nga mga kontrabando sa patio. Hindi man pagpasuktan ang pagpanahor kag pagpatukar sang matunog nga music o kon pagvideoke. Warenta ka pets ang nagpasalida sang ilang makahaladlok nga costumes para makuha ang titulo nga Best Dressed sa Hong Kong. 14 ka mga kuring kag 26 ka mga ido ang nagpakita sang ilang pinasahi nga estilo sa stage. Nagpangibabaw sa kompetisyon ang Poodle nga ginkilala kay Little Brother nga nagsuksok sang uniforme sang pulis nga karakter sa isa ka pelikula. Handom sa mga organizer nga makahimo sang hindi malipatan nga handumanan sa mga hinuptanan kag pet owners kag mahatagan pagtamod ang relasyon sa tunga sa mga ini. Isa ka ceremonial Royal Barge Procession ang ginpatigayon sa selebrasyon sang ika-72 nga kaadlawan sang hari sang Thailand nga si Maha Vajiralongkorn. Ang prosesyon ang ginhimo sa Chao Phraya River sa Bangkok kag ginpangunahan ni Queen Suthida. 52 ka mga barge nga may 2,200 ka rowers ang nagpasakop sa prosesyon nga naglaba sang 1.2 kilometers. Ang prosesyon ang tandaman sang tuigan nga Kathin Festival kung sa diin ang hari ang nagapresentar sang robe sa mga Buddhist monk. Mga kapuso, 57 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madam ugid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.